Ace. Hello po. I'm Jean P. from Freely Manila. Thank you Congratulations so sa much po. milestone sa front row, no? Siyempre, didiretsahin ko na kasi ako yung sinasabi niya magpo-pull out. So, tatanungin ko na to. Kasi, ano tawag dito? You've mentioned kanina, ikaw yung medyo shy or parang hindi pansinin, tapos nahihiyang mantigaw. And then, recently nga, sumali ka sa Especially For You, di ba? So, first muna, paano ka nagtakas loob? Ano ang nangyari to be part of that Okay. segment? To tell you honestly po, November pa po akong sinabihan ni Miss Franz na iniimbita ako ni Miss Lani, one of the producer ng Showtime, na sumalang sa It's Showtime, sa Especially For You. Kasi nag-guesting kami way back November 27 doon sa online universe ng It's Showtime. Tapos parang in a way, parang nakitaan lang po ako ng potential. Tapos kinuha ko yung number ko. And sabi ko kay Miss Franz that time, sabi ko, Mi, nahiya ako. Hindi ko forte yung ganyan. Hindi pa ako sanay talaga humarap sa camera, sa TV. And if ever first time kasi yan, siguro next time na lang pag meron akong lakas ng loob. Now, nag-December na, kinukulit pa rin ako ni Miss Franz hanggang sa dumating yung time as manager and talent niya, no? Parang nagkaroon pa kami ng tawag dito, argument about dyan. Kasi nga, pinipilit niya talaga ako. Ako po kasi is pure-blooded networker po ako. So, focus po ako sa business, pagbebenta ng produkto, sa pag-manage ng grupo ko dito sa front row. Tapos sabi ko sa kanya, next time na lang, pag meron na akong lakas ng loob, ganito, ganyan. Until no January po. January, second week ata or third week that time. Niyaya po akong dinner ng isa sa mga owner ng front row, which is si Sir R.S. Francisco. And kasama doon si Ups AR natin, na nanalo doon sa may Especially For You way back January 2 episode to 2024. Tapos, siya po, kwento ko ng kwento doon sa may lamesa, sa dinner namin. Nandun po si Sir R, doon ako. Until sabi ni Sir R.S. Francisco sa akin, why not Ace try mo? Sabi ko sa kanya, actually Sir R, ini-invite po ako dyan. Pinapasalan po ako dyan. Si Miss Franz nga po, ayan po yung napag-usapan namin last month na gusto niya talaga akong pasalangin dyan kasi nakitaan daw ako ng potential ng isa sa mga producer and all. Tapos, sabi ni Sir R.S. Alman, why not try mo? Makapal naman mukha mo. Gumanon sa akin. Tapos tumawa ako. And tinanong ni Sir R.S. Francisco kay Ups AR that time, magkano ba ang TF doon? So sabi ni Ups AR, 10K pag nanalo, parang 5K ata pag hindi ka nanalo. Sabi ko, pwede na, di ba? As mukhang pera. Tawag dito, nung time na yon parang inawi nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Tapos sabi sa akin ni Ups AR, bro, kunin ko yung details mo and all, try natin i-submit doon sa kakilala ko. Tapos, kinontak ko si Miss Franz, which is yung manager ko. Sabi ko sa kanya, Mi, pinapasali ako ni Sir R sa ganyan, Especially For You. Alam mo nga response sa akin, matagal ko na nakitang pinapasali dyan. Ba't ngayon ka lang nag-decide? And sabi ko, ay okay na po. Nasubmit na po ni Ups AR yung details ko. Ang response naman ni Miss Franz sa akin that time, alam mo ba, meron ka ng details din na sa akin na sinend ko na doon, ikaw na lang hinihintay, yung go signal mo na lang. Tapos kinabukasan lang din, after namin mag-usap noon, interview ko na kagad. So, ayun, kumbaga, may mga tao lang talaga nag-push sa akin, may mga tao talaga na nag-remind sa akin, ayan, isa si Ups AR, isa sa mga nag-motivate sa akin no, na meron akong potential, marunong ako magsalita, kahit paano in a way, meron akong look. So ako na naman, kumbaga parang na-boost na naman ako that time, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pero hindi ako nag-expect ng sobra na mananalo ako, mag-sign ako nung araw na yon. Kaya naman ako, sabi ko, try ko lang, experience lang din. Kaya wala naman ding masama, di ba? And yun, after a week, sumalang po ako nung time na yun. And super blessed kasi ako po yung napili. Ang galing, ikaw yung nag-match, di ba? Yes The po. best mo parang dinili. Ikaw yung nahanap ng searcher. So, nakita naman natin, nag-date kayo right after Yes po. sa picture. So, ano nangyari? Ay, chismis na kami. To be honest po, nakatatlong date po kami. At ang last date po namin is February 14. Pero nung time na yun kasi nag-usap kami na kung ano ba yung plano. And sabi ni Irish, which is yung pumili sa akin,
focus kasi siya sa kanyang career din. Nag-taping din siya, at the same time nag-work siya sa Watson. So, parehas kaming busy. Kaya nung time na yon sinulit na lang namin. Nag-usap kami na pag dumating yung panahon na medyo maluwag na yung schedules natin parehas at tamang panahon na ulit, tuloy natin yung parang love team natin, wala nang masama doon. And, di ba? And nun, yun, ngayon po, friends naman po kami, okay kami, we are in good terms naman po. And yun, parehas na po talaga kami na busy. Kaya hindi lang talaga na pursue yung ano, yung love din. But coming from your background, no, how did you feel nung ikaw yung napili niya and kayo nag-match? To be honest, thankful ako sa kanya. Up to now, na siya yung pumili sa akin. Although hindi man kami nagkatuluyan, hindi man kami naging kami. Pero in a way, parang thankful talaga ako sa kanya kasi siya yung nakakita ng potential ko na kahit hindi niya ako nakikita, siyempre nakatalikod siya ng time yan. Sobrang thankful and sobrang blessed kasi after that, sobrang dami po talagang opportunity ang lumapit. Sabi ko sa sarili ko, hindi man ako sobrang gwapo, pero siguro ito na yung time. So siguro ito yung perfect time siguro. Ito yung sinasabi ko kay Lord na kapag tamang oras na Lord, pa-experience mo sa akin yung mga bagay na pinapangarap ko noon lang. And yun, sobrang daming endorsement na dumating. As of now, I have 9 endorsement na po. Tapos, meron pa pong mga paparating na hindi pa po namin nakakausap ni Miss Franz kasi medyo na-busy lang recently. And yun, sobrang thankful po kasi especially for yun ng Showtime talaga nag-start itong career ko. And madalas nga sa aking pinapaalala ni Miss Franz that time na alam mo ba, napag-usapan namin ni Sir R.S. Francisco, una pa lang, nung nakita namin yung testimony mo, yung naging journey mo sa glow up mo, na i-billboard ka namin. And naghahanap lang talaga siya ng tamang timing and parang nabanggit niya sa akin one time na gusto kanya mag-trending bago niya ibigay sa yung opportunity niya. So ako, wala naman akong alam, hindi ko naman alam na gano'n. And nangyari na lang siya. Nung nangyari na, nung natapos na, doon ko na lang nalaman, may gano'n pala. So, bago mangyari to. And doon ko na-realize na lahat ng bagay talaga kailangan pagirapan. And last question, no? Coming then from your past experience doon sa nag-acting workshop ka, Yes, and wow. ikaw yung hindi nasalang. And then fast forward to today, na yun nga nakapag-showtime, Yes, na wow. endorsements, and counting, and a billboard. How do you feel right now? I mean, paano mo tinitake lahat ng nangyayari sa'yo? Ako po, lagi ko lang tinatandaan yung humility na paalala sa akin ng mga mentors ko, ni Miss Franz, even po yung owner ng Front Row, na kahit anong mangyari, dapat yung paa ko lang ay laging nasa lupa, and maging humble lang palagi. Kasi ako po, kasi itong nangyari sa akin, like yung nagkaroon ako ng billboard, especially for you, after all the exposures, lagi ko lang siya tinitingnan na, yes, blessings po ito, and thankful and grateful ako doon. Pero, tinitake ko rin siya as, baka challenge pa siya. Kumbaga, kasi minsan, akala natin blessings na yung dumarating sa buhay natin. Pero, baka di rin natin alam, baka challenge pa lang yan at meron pang totoong blessings. Kaya ako, hindi po ako nakakampante talaga. And pwedeng makontento, pwedeng maging grateful, pwedeng maging thankful sa mga nangyayari, sa mga blessings. Pero ako, hindi ako nakokontento. Nangangarap talaga ako ng mas mataas pa, and yun, nagiging consistent pa ako this time. Yun lang po. Congratulations, Ace. And Thank we're you so much excited po. for you. Thank you. Thank you. Okay. The floor is open. Okay. The floor is open. Who's next po na gusto magtanong? Yes, of course, Kate. Of course, ito si Kate. Hi, Kate. This is Kate Adahar from Random Republica. Hello po. Hi Ace, congratulations. Thank you so much po. Sadly, no, kailangan mong pagdaanan yung pinagdaanan mo in the past, pero sobrang inspiring. So, since the glow up, bukod sa pagkakaroon ng endorsements, how did your life change? Ano yung mga experiences na bago sa'yo? Nagbago ba yung pagtrato ng mga tao? Yes po, yung treatment talaga sa akin ng tao, especially ng mga family members ko, totally nagbago po talaga. And kasi nung panahon na wala pa ako sa front row, kahit nga nung nasa front row na ako at wala pa ako mga exposures, endorsement, wala pang ganitong kahit pa paano nangyayari. Normal lang. Pero ngayon po,
sobrang daming nagko-congrats sa akin, even parang time to time nga po may mga nagme-message sa akin, congratulations, kasi meron ka ng billboard, congratulations, grabe ang layo na narating mo. And kahit pa paano, sobrang nakakatuwa kasi na dati normal, ordinary member lang ako ng front row, pero nakakatuwa kasi kapag pupunta ako ng office, may mga nag-hi sa akin from time to time, laging may mga nagpapapicture and all. Nagbago talaga yung treatment. And nakakatuwa kasi yung mga friends ko before, even po yung mga kamag-anak ko, ayoko na lang i-mention. Even po yung mga kamag-anak ko na nangaasar sa akin noon, di ba? Ngayon po, lagi sila nagpo-comment sa mga post ko. Eh, nakakataba po yun ng puso kasi nakikita nila yung hard work mo, nakita nila yung pagbabago ng buhay mo. Thank you. And para dun sa mga na-inspire sa journey mo, na siguro pag napapanood ko ngayon, lalo na yung transformation, ano yung mga advice mo? Especially dun sa mga medyo may low self-esteem or nasa awkward phase ng buhay nila, ganyan. Ano yung mga... Siguro po, wag talagang huminto na mangarap. Kung pangarap mo na mag-glow up, maging better version of yourself, di ba? Ipagpatuloy mo lang, ituloy mo lang. Kasi wala namang imposible as long as nasa desire mo siya. And si God kasi, ibibigay niya yung mga bagay na gusto natin. Kapag, di ba, hindi ka naman talaga huminto at di mo sinukuhan. Yun yung para sa akin. At syempre, huwag mahihiya. So, huwag mahihiya na tawag dito, maging totoo sa tao. Kasi yun naman yung pinaka-importante, maging genuine ka lang. Hindi mo kailangan na, di ba, i-sugarcoat lahat ng mga sinasabi mo or ikaw mismo as a tao, hindi mo kailangan na patunayan yung sarili mo sa ibang tao na hindi naniniwala sa'yo. Kailangan lang, let mo lang, continue lang, tuloy lang until darating yung time, mabibigyan ka rin talaga ng pagkakataon na yung mga pangarap mo may sasakatuparan talaga. Thank you. And last na, pa-recap naman, ano yung mga products na ginamit mo for that glow up? Okay. So of course, ang favorite ko na ginamit kong product sa glow up ko is yung Lux White Enhanced Glutathione. Yun yung number 1. And ang orange papaya bar ng front row. So at the same time, yung Lux Protect. And as of now, up to now, ginagamit ko yung Stick, yung concealer ng front row. And meron siyang SPF 50+++. Para protected yung skin mo up to third layer. So, kaya protected mo sa araw. Thank you. At present, no? Thank you. May nakalimutan pa. Okay. Yun. Ayun, Nasabi ayun, na ayun. Opo, yung may Luxray na din. Recently na lang po yung Luxray nyo kasi ang Luxray po kasi medyo parang in every after 3 months po, nag-stop ako. Nag-i-stop po ako, nagpo-post ako na mag-take ng Luxray. So, ang pinapalit ko po is yung Luxray nyo. So, yun po yung maganda. Thank you. Congrats. Okay, next question will be coming from Sir Carlos Aragon from Kapamilya Vibes. Yan, hello and Hello. congratulations. For my question, anong nangyari after, especially for you, anong nangyari sa inyo nung girl na nakapili sa'yo? Nagkaroon ba ng something or what? Yung totoo po ba? Press release na. Unang chika. Para mabilis. Kasagutin mo na, go. Okay, to be honest po, nung time na napili ko siya, napag-usapan namin dun sa first date namin na chill muna tayo and focus muna tayo sa career kung saan man tayo dadaling nito. And to be honest po, may times na na-fall kasi si girl sa akin talaga. Pero sabi ko kasi sa kanya, okay yan, and mabait ka naman, sabi ko, ang responsibility. Sabi ko, mabait ka naman and all. Tapos sabi ko, siguro kailangan naman natin yung isa't isa. Ayoko muna kasi talagang madaliin. And focus muna tayo sa career until, yun nga, nung third date namin, napag-usapan naman namin yun. So, sabi niya, sige, okay lang din. Kasi parehas din naman tayo busy, focus muna tayo sa mga kanya-kanya nating career and all. So, okay kami, friends kami. And, pag dumating talaga yung time na, di ba, doon kami dalhin ng panahon, ready ko, wala namang problema. Try lang. Diba? For my second question, coming from the video kanina, yung sa first billboard mo, Okay. anong message, ano nasabi sa iyo
family mo after nilang makita yun? Sobrang proud po sila kasi after that, nag-dinner po kami. So, nag-dinner po kami sa pinakamalapit na SM. Tapos, yun, sabi sa akin ng tatay ko, di mo naman sinasabi may pa-billboard ka pala. Akala ko lang makakain tayo. So, yung tatay ko kasi hindi siya emosyonal. So, kumaga tough person yung tatay ko kasi militar. Tapos, yung nanay ko ang emosyonal. Habang kumakain kami, naiyak talaga siya. And doon ko na-realize na ang sarap pala sa feeling kapag alam mo yun, nagawa mo maging proud sa'yo yung parents mo. So, yung sobrang proud sila, yung ate ko, sabi nila, nababalikan nila dati yung mga pinagdaanan ko. Sabi nila, grabe no, dati, ganito ka lang, itsura mo, sobrang itim mo, ganda ganyan. Lagi inaasar nila ate, ganda ganyan. Pero ngayon, meron ka ng billboard. So, sana lang, pag dumating pa yung time na umangat ka pa, huwag ka makakalimot kay God. Tapos, always be humble. Always stay humble daw. Yun yung palaging paalala nila sa akin. Kaya super grateful kasi first solo billboard ko po yun. Tapos, nung time na pinavisit ko sa kanila, iba pala yung feeling. Nandun yung kaba at excitement, but at the same time, sobrang grateful kasi yun yung fruits na naging hard work natin along the way. Yun po. And, di ba, nasabi mo na rin sa, marami kang pangarap sa pamilya mo. Ano yung unang na-achieve mo na pangarap na yun? Ang unang na-achieve ko na pangarap ko, kasi to be honest, before front row, sakit ako sa ulo. Sakit ako sa ulo, tapos pasaway akong bata, estudyante. Isa sa mga achievement ko yung umalis ako sa bahay. Yung maging independent, yung mag-separate po ako, yung mangupahan ako nung 17 years old ako. Tapos, yun, isa yun sa mga achievement kasi bihira yung mga tulad ko na maglalakas ng loob, iiwan yung family, ganyan, para magsolo. Isa yun sa mga unang achievement na nakamit ko nung nag-start pa lang ako dito sa journey ko. So, pangalawa, kahit pa paano, nakakapag-abot-abot na ako nung kumikita na po ako dito sa business, sa front row. Isa po yun sa mga achievement na dati sabi ko grabe, na namumblema kami financially. Pero because of front row, dahil nga kumikita ako, nakakabenta, tapos maganda yung pasok ng blessings. Kahit pa paano, diba, nagiging consistent na yung pagbibigay ko ng support sa parents ko, sa family ko. And every time may emergency, kahit pa paano, nakakapag-provide na. Unlike before na wala, umaasa lang din talaga. Ganun. And for my last question, ipagpapatuloy mo ba tong showbiz or business lang talaga? Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, why not po? Kasi ayun po talaga yung childhood dream ko, yung maging artista. Pero yun nga, nang dahil nga wala akong sapat na kumpiyansa nung bata po ako at sobrang dami kong pinagdaanan, sobrang hirap kasi talaga ng buhay namin. May problem kami financially, tapos yung parents ko before, muntik na po sila mag-separate. Kaya hindi ko na-pursue yung dream ko na maging artista. Until na-invite ako sa front row, and good news, kasi yung front row, yung naging way or instrument ni God para maabot ko pa unti-unti yung pangarap ko na, di ba, magkaroon ng exposure, makita sa TV, like yung nangyari po sa It's Showtime. Yan lang. Congratulations. Thank you so much po. Next questions will be coming from Sir Emil Claremont Cusel from KBEX. Hi Ace, good afternoon. Good afternoon po. Follow up lang this question about sa showbiz. Sino yung mga artistang gusto mong makatrabaho sa showbiz? To be honest po, ang crush na crush ko talaga, si AC Bonifacio. Kasi bata pa lang ako, sobrang idol ko na sa sapat sa sayaw. Yung Lucky Aces pa before. In fact, nung kasagsagan ng Lucky Aces, nagpapagawa pa talaga ako ng t-shirt, nagpapaprint pa ako, nakalagay Lucky Aces. Kasi sobrang idol ko si AC doon. And ngayon, nung nakita ko na nag-boom din yung career niya, naging artista siya, tapos maganda yung naging showbiz career niya. Sabi ko, kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging artista, ito yung gusto kong makatrabaho. Si AC Bonifacio. May kwento actually, kwento mo yung una kayo nakita ulit sa Showtime. Kwento mo yung guesting na yun. Di ba nakita kayo, nag-meet kayo? Hindi Sa mo online, expect. sa online universe. Hindi, di ba nakita kayo nung, kasi ka pala magkwento. Yung ganito nangyari, nag-guest na sa Showtime Online Universe sa November na yun.
judge si AC pala nung, remember yung sa dance portion nila doon? Judge si AC, so parang, kasi that time, then, super, in fairness sa showtime talaga, super accommodating nila. Pinapwesto sila doon sa mga pwesto ng mga host, yung umuupo yung mga host doon, di ba? Pinapwesto sila doon, tapos parang hindi nakaupo yung mga Lux Boys doon. Tapos bilang, nakita ko si AC sa hallway, sabi ko, ay, AC, sabi ko, sorry for medyo napamura ako, sabi ni AC, bakit? Tapos parang, ayun naman, tumakbo pa ako, may surprise ako, lumingon ka doon, tapos bigla pag ganyan niya, nandun si AC Bonifacio sa judges table, tapos parang, natuwa siya kasi parang, I've known kasi na kung may Twitter account siya before na parang Lucky something pa na talagang alam mo na Lucky Ace. Na-search mo pa yun, di ba? Meron akong Twitter account before. High school student ako noon. So ginawa ko. Tapos ang profile picture ko at cover photo ko noon is Lucky Aces. So yun yung Tapos may mga post ako doon na si AC lang. So super crush ko talaga siya. Tapos nagpa-picture siya kay AC, tapos ayun, kasi AC, tapos ayun, binati siya ni AC na nagka-billboard siya. So ano, Yan po. So mayroon siyang video with him. Kaya thank you Miss Franz for the video with so, him. okay, tuloy mo na, so maliban kay AC, go. Yan po. Maliban po ba kay AC? Yes. Okay. Andrea Brillantes po. Senior high, no? Ay, Stacy. Okay, that would be all. Thank you so much po. Tinatanongin na rin natin kasi